Good morning sa iyo, Doc Q. Good morning, Kumaring Connie, at good morning sa lahat natin mga kapuso. Mayad nga aga sa mga kasimano ako sa Antique. Question number 1, Doc Q, ready ka na ba? Eto ha, may dapat daw ba siyang inuming gamot kung edad 43 na siya at minsan meron, minsan wala siyang menstruation? Mula po yan kay Erlinda Perihan. At your age, Arlene, you are 43, malamang na nasa perimenopausal period ka na, no? Although ito ay medyo maaga pa for your age. May tinatawag naman kasi tayong early menopause na pag ang isang babae ay medyo nagiging irregular na yung kanyang regla, 45 years and below but not below 40, ang tawag natin dyan ay early menopause. So pwede ka magkaroon ng irregular menstruation o kung minsan pag nagdudugo ka, yung volume ng bleeding mo ay hindi pare-pareho. Kung minsan may malakas, kung minsan may mahina. And that is part of the perimenopausal period that you might be in today. Back to Dr. Q naman po tayo. Heto naman, Doc, tanong ni Inday L. 16 years na raw sila ng kanyang asawa pero wala pa silang anak. 2021 nang magpa-check up siya at nalaman niyang mayroon siyang myoma. May chance pa rin ho ba kaya silang magkaanak, Doc? Ang daya lang kasi ni Inday, hindi niya binigay yung age niya. No? Kasi gusto ko sana malaman, Inday, kung ilang taon ka na ngayon. Kasi 16 years ka ng kasal. So palagay ko ay nasa late 30s ka na or sa early 40s. No? Sa medyo advanced age na yan if you get pregnant. At gusto ko rin sana malaman kung yung ginawang ultrasound sa inyo noong 2021 ay gaano kalaki yung myoma para ma-compare natin pag pinagawa yung ultrasound mo ngayon. Masasabi natin kung lumalaki ba siya o stable lang yung size ng myoma, hindi siya lumalaki. No? Kung sa myoma naman, depende din sa location niya doon sa mattress mo. Kasi kung sa labas lang naman ng mattress, hindi naman nakaka-apekto ng pregnancy mo yun unless na talagang malaking-malaki na siya. Pero kung ang myoma ay may doon sa muscle ng mattress na lumalabas doon o nagpo-protrude doon sa loob ng mattress. Ang tawag natin dyan ay submucous myoma, lalo na pag doon sa itaas yan, sa bandang fundus ng uterus, yung nasa itaas na parte ng cavity, ay ito ay nakaka-apekto ng pregnancy kasi baka walang magandang surface na kung saan ay makapag-implant yung fertilized egg. So, kailangan na ulitin natin yung ultrasound mo, Inday, para malaman natin kung ito ba ay manageable pa through medical means para na sa ganon ay may chance ka pang mabuntis. No? Kahit naman operahan ka, kung sa labas lang naman ng mattress yung myoma mo, ay pwede ka pa rin namang mabuntis. Mula naman kay Earl Basong, ano raw ba ang sintomas kapag mayroong PCOS ang isang babae o yung polycystic ovarian syndrome? Ang PCOS o yung polycystic ovarian syndrome ay ito yung isang kondisyon na kung saan ay mataas yung mga androgenic hormones sa isang katawan ng babae na kung saan ito ay nagkakaroon sila ng simptoma na makikita mo sa mga lalaki tulad ng pagtubo ng manipis na bigote dito, no? O di kaya sa leeg, sa legs o dito sa mga arms nila, no? Pwede ring irregular menstruation or hindi sila nag-ovulate o kung minsan naman kadalasan sa mga medyo obese na mga babae na may PCOS ay nangingitim yung ano nila dito, yung sa likod ng leeg nila. No? So ito yung mga palatandaan na kung may makita tayong mga ganyang signs or symptoms sa isang babae, malamang ay meron siyang PCOS or polycystic ovary syndrome. At siya ay kailangan masuri, titingnan natin sa ultrasound, tinitingnan natin kung maraming mga follicles doon sa loob ng ovaryo niya para sa ganun ay masasabi natin kung talagang PCOS siya or polycystic ovary syndrome. And for our last question, Dr. Q, meron daw siyang cystocele prolapse at kinakailangan daw ng surgery. Ang tanong po niya, pwede rin daw ba siyang makipagtali kaya pagkatapos ng kanyang surgery? At posible rin ba siyang mabuntis pa? Ang cystocele ay isang kondisyon na kung saan ang parte ng pantog ng isang babae ay bumabagsak doon sa loob ng vaginal canal. No? At ito ay usually associated din ito sa tinatawag nating rectocele, yung saan maluag doon yung support ng rectum o yung sa bandang puwet, no, o anus, na umuumbok siya doon din sa loob ng vaginal canal ng isang babae. O di kaya kung minsan, associated din ito sa tinatawag nating buwa o prolapse na kung saan ang mattress ng isang babae bumabagsak doon sa vaginal canal. Kung ang isang cystocele ay kailangang operahan, pwede rin gagawin yan kung talagang symptomatic ng isang babae na
ihi siya ng ihi, na madalas siyang umiihi, may frequency of urination, kung minsan nahirapan siyang umihi, kung minsan naman nakaihi na siya, akala niya wala pang bawas yung ihi niya, babalik na naman siya sa toilet para umihi. No? At sila ay prone to develop urinary tract infection. So pwedeng kung severe form na ng cystocele ito, no, at kailangan naman siyang operahan, kung after the operation ay hindi naman bawal makikipagtalik. Kaya lang, sa pagbubuntis naman, ay kailangan siguro kung mai-repair na yung kanyang cystocele, pwedeng dapat hindi na siya mabuntis. No? Kasi baka bumalik na naman uli. Yung kasi pag nanganak siya ng normal delivery, may stretch na naman yung walls ng vagina niya, babagsak na naman yung pantong niya, o di kaya yung doon sa rectum niya. So, magde-develop siya ulit ng cystocele at saka rectocele. So, kung kailangan mabuntis siya, kung tatlong anak niya, gusto pa niyang dagdagan ng isa, pwede naman siyang mabuntis, pero mas maganda kung through cesarean section na siya mga anak. Otherwise, hintayin niya na mabuntis siya uli, and then kung talagang ayaw niya ng mabuntis, doon na siya kailang magpa-opera with tubal ligation probably, or yung salpingectomy na tinatanggal natin yung buong fallopian tube ng isang babae para hindi na siya mabuntis. So permanent sterilization na yan. Thank you, Dr. Q, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Ipadala nyo lamang po ang inyong question sa aming Facebook page at baka, who knows, question nyo na next week ang masasagot naman ng ating doktor ng bayan.